Magandang araw! Ngayon nga mga mare ay magluluto tayo ng inihaw na maskara ng baboy. Wala naman nga okasyon ngayon, nagkikrib nga lang kami kaya naman itong aming naisipang luto. Kalahati nga lang ng maskara ng mukha ng baboy ang aming lulutuin dahil 4 nga lang naman kaming kakain. Pasitabi lang po sa mga iba dyan na masailan pagdating sa pagluluto ng pagkain. So sa pagluluto nga pala ng maskara ng baboy ay kailangan nating lilising maigi ang parte ng tenga at dila ng maskara ng baboy. Kailangan nga nating kiskising maigi ang kasulok-suluking parte ng tenga ng baboy. At sa tingin ko naman ay hindi ko na kailangang banggitin kung ano ang nariyan dahil alam niyo na yun. Actually guys, parang gusto ko na gamitin yung steel wool dyan para sure. So pagkatapos ko nga yung linisin, ay dito naman nga ako naghiwa ng mga ingredients nating i-marinate. The usual, syempre meron tayong sibuyas, bawang, paminta, at seasoning. So pagkatapos kong hiwain ang ating pang-marinate ay tatabi ko lang yan at ito naman ang karne ang ating hihiwain. Sa paghiwa nga naman, tamang cut lang ng size pang-ihaw ang ating gagawin. Alam nyo ba mga mare, sa oras na yan, naiiyak na nga ako dahil feeling ko nga mas matalim pa nga ang aking ngipin kaysa ginagamit kong kutsilyo. Parang ang gulong ba yung aking nihiwa? Kaya naman inilabas ko na nga ang aking teknik dyan sa pagpapatalas ng ating kutsilyo ng mabilisan. Kailangan nga nating gilit-gilitan ng kaunti ang mga laman ng ating lulutuin para manuot ang ating marinade. Ganyan nga lang ang gawin nyo hanggang sa maubos lahat ng karneng ating kakailanganin. Alam nyo ba mga mare, sobrang mamahal na nga ng ating mga bilihin sa ngayon. Kung noon nga sa halagang 275 or 250 pesos ay meron ka ng 1 kilo ng karne, ngayon naman ay nasa 450 na ang kada kilo. Halos wala na nga pinagkaiba sa presyo ng gulay at mga isda. Kaya naman kung nagtitipid ka nga ay pwede na rin itong karne dahil pwede pa kinaumagahan. Lalo na nga kung konti lang naman kayong kakain. Basta siguraduhin mo lang ba na lutong-luto at hindi tinipid sa rikado. So pagkatapos nga nating mahiwa lahat ay magsisimula na nga tayo dito sa ating pag-marinate. Maglalagay na nga tayo dyan ng sibuyas, bawang, seasoning at ating toyo. Maglalagay na nga rin tayo dito ng asukal para matamis-tamis at pambalanse ng lasa. Pagkatapos nga, ilamasin lamang natin ito ng maigi para manuot talaga yung lasa ng marinate sa laman ng karne. Munti ko na nga makalimutan kaya naman nilagay na rin natin ang paminta at mga kalamansi sa ating marinate. Sinama ko na nga rin dyan ang balat ng kalamansi dahil sayang naman meron din yan lasa. And then, halu-haluin natin muna ulit, lamas-lamasin para manuot talaga yung marinate sa karne tapos iset aside muna natin. Sa mga oras nga na yan, Marisan, kung nakikita nyo, ay biglang ang umulan kaya naman hindi na nga tayo makakapag-ihaw sa labas ng bahay. Hindi rin nga pwedeng mag-ihaw dito sa loob ng bahay dahil yung usok ay malalanghap ng anak ko. Kaya naman ano pa nga ba ang ending, edi mag-i-air fryer tayo. Kaya naman hinugasan ko na nga ito at pagkatapos nga ipinainit ko na nga rin ng mga 5 minutes para mamaya i-ready na tayo sa ating pag-air fryer. Pagkatapos ko nga painitin ay ilalagay na nga natin ang ating mga na-marinate na karne. Isa-isahin nga lang natin itong ilagay dito sa ating air fryer. Bali isang sala nga ay 4 na kakarne ang kaya sa kada salang. Alam nyo bang sobrang tagal na sa akin ng air fryer na to, mga 4 years na to sa unang batch nga pala ito ng air fryer na lumabas sa merkado. Correct me if I'm wrong, Maria. Wala lang, na-amaze lang ako kasi sobrang heavy duty niya. Bale, 15 minutes nga ang cooking time sa kada salang ng ating inihaw. Pagkatapos nga, ibabalik na rin naman natin ito para maluto naman yung sa kabila. At pag okay na nga, tara! May pulutan, may ulam na tayo. Oh my God! Wow! So, ano pang hinihintay nyo? Tara na, saluhan nyo kami. Kain na tayo! Sana all. Oh my God! Wow!